May mga kwentong nagsimula sa first love at nagtapos noong magpakasal sila ng kanyang first love. Meron ding kwento tungkol sa paghahanap ng the right one at nagtapos noong magpakasal sila ng kanyang right one. Ang kwento ngayon ay hindi lang nakafocus sa pag-ibig kundi maging sa pamilya, kaibigan, pangarap, karera, trabaho, at syempre pag-ibig. Kwentong sinulat ng kahugot na si MJ ng Canada para sa DKB Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, the Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, mapagpalang araw sa iyo at sa lahat na masugid mong taga-subaybay. Ako nga po pala si MJ, isang masugid mong tagapakinig noong sa Tugigaraw ka pa lamang nagtatrabaho bilang DJ. Si Mama ang madalas makinig sa radyo at lagi kanyang inaabangan tuwing linggo. Sobrang lakas pa niyang magpatugtog kaya naman pati kami ay nakikinig na din. Hindi ko halos iniintindi yung mga kwento noon dahil yung mga magagandang background music lang talaga ang inaabangan ko. Pero isang episode mo noon ang talagang kumuha na atensyon ko. Yung kwento about sa banda. Yun ang pinakaunang tinapos ko na kwento at simula noon ay lagi na rin akong nakikinig. Ini-imagine ko din na one day kwento ko naman ang mapapakinggan kaya't eto ako ngayon nagsusulat ng aking kwentong hangad kung sana ay mabasa mo din sa DKB. Pangaray ako sa aming tatlong magkakapatid, Kuya Bono. Sunod sa akin si JR at si May ang aming bunso. Masasabi ko na simple lang ang aming pamumuhay. Si Papa ay isang government employee at si Mama naman ay plain housewife. Wala kaming sariling bahay noon kaya kami ay nangungupahan lang. Ngunit kahit ganon ay napalaki naman kaming maayos ng aming mga magulang na busog ng pangaral at salita ng Diyos. Members ni Mama at Papa sa ME o Marriage Encounter at napaka-aktibo nila sa simbahan. Tuwing may prayer meeting ng Biyernes, kaming lahat ay kasama, buong pamilya. Si Papa noon ay drummer at isa naman si Mama sa mga singers. Doon ako namulat sa mundo ng musika, Kuya Bono. Tinuruan ako ni Papa na mag-drums at mag-gitara. Back when I was a child. Pagka-graduate ko sa elementarya ay sa seminaryo ako gustong pag-aralin ni Papa. Tutol si Mama dahil napakamahal nga naman ang magpaaral sa seminaryo. Kung sa pag-uugali ay parehong mabait sina Mama at Papa, ang kaibahan lang nila ay yung pagdedesisyon. Si Mama ay matipid na tao. Lagi naming naririnig sa kanya ang mga katagang save for the rainy days. Si Papa naman ay kabaliktaran. One day millionaire kung tawagin si Papa. All out siya parate. Lumaki naman kasi siyang may kaya sa buhay. At dahil siya ang bunso ay siya ang naging paborito at inispoiled ni Lolo Along noon. At dahil nga spoiled brat ay naging bulakbol si Papa kaya hindi siya nakapagtapos ng college. Nakapasok pa rin naman siya sa gobyerno sa tulong ni Lolo Along. Siya kasi ang isa sa pinakamataas noon na ang katungkulan sa ahensya. Doon din nagtatrabaho si Mama noon at doon nga sila nagkakilala hanggang sa nagkatuluyan na. Ikaw ba ang nakita at nakilala ko?
Nagtuloy nga ako sa seminaryo ng first year high school ako sa tulong ni Lolo. Paboritong apo ako noon kaya naman lahat ibinibigay sa akin. Sa seminaryo ay talagang mahuhubog ka at matututo kang maging independent. Normal na routine namin ang araw-araw na misa at 3 times a day na dasal. Araw-araw din ang paglilinis kung saan ka man nakatoka. Noong unang mga linggo ay naging maayos naman ang lahat sa seminaryo, ngunit nang nagtagal ay unti-unting lumilitaw ang mga hindi magandang sistema sa loob ng seminaryo. Yun ay yung tinatawag na seniority. Ang mga senior namin, ang mga 4th year, ang mga siga o maton sa loob. Kailangan mong sumunod sa kanila at kung hindi ay may kalalagyan ka. Tila kami ay nasa military noon at hindi lugar ng mga magiging pare ang lugar na yon dahil sa kagagawan ng mga seniors. Isang hapon habang kami ay nagsisyesta ay bigla kaming pinapila sa pasilyo ng mga seniors. Sino sa inyo mga freshman ang gumamit ng banyo at hindi man lang nag-flush? Sigaw ng isang senior. Wala ni isa sa amin ang umimik. Walang gustong umamin ha. Hala sige, lumuhod kayong lahat. Bulyaw ng isang senior. Noong nakaluhod na kami ay doon isa-isa kaming binigyan ng malakas na suntok sa dibdib. Kami ang batas dito sa loob, tandaan nyo yan. Ang pagkakamali ng isa, pagkakamali ng lahat. Huling tanong, ulit ng senior. Sino ang gumamit ng banyo na hindi nag-flush? Maawa kayo sa mga nadadami na kaklase nyo. Dahil sa wala pa din gustong umamin ay dinala kami ng mga seniors sa banyo kung saan nakatiwangwang ang dumi na hindi flush sa inidoro. Imagine mo Kuya Bono, 33 kaming freshman na pinagsiksikan sa loob ng napakaliit na banyo. Balyaan, tulakan, para lang hindi madikit sa inidoro. Patpatin ako noon kaya wala akong kalaban-laban sa tulakan lalo na't ang lalaki ng ibang kong kaklase noon. Mabuti na lang at may isang kamay na nag-abot. Tol, kumapit ka sa kamay ko, sabi ng nagbagandang loob na kaklase ko. Nang mahawakan ko yun ay tsaka niya ako hinatak pataas sa pader kung saan siya nakatuntong. Salamat Tol. Mark nga pala, pagpapakilala niya sa sarili niya. MJ Tol, grabe pala dito, parang hindi na ako makakatagal. Ako din pero pakiramdaman na lang muna natin, sabi ni Mark. Simula noon Kuya Bono ay naging matalik na kaming magkaibigan ni Mark. Mahilig din siya sa pagbabanda kaya naman nagkasundo kami sa mga bagay-bagay. Isang araw ay naulit na naman ang ganong pangyayari, Kuya Bono. Mayroon na namang nakalimot mag-flush. Katatapos pa lang namin magdasal sa chapel noon. Dahil wala na namang umamin ay isa-isa kaming pinapila at sinabihang isa-isa lang ang lalabas ng chapel. Magkasunod kami sa pila ni Mark noon. Pagbukas ko ng pintuan ay nabulaga ako sa isang malakas na suntok sa dibdib. Halos napaluhod ako. Sinigawan ako ng isang senior na umalis na. Paalis na sana ako nang marinig ko ang malutong na kabog sa aking likuran. Paglingon ko, nakita kong bumagsak si Mark. Agad ko siyang nilapitan. Tol, okay ka lang ba? Tol, nahihirapan akong huminga. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Mark. Agad namin siyang tinakbo sa clinic at agad ko din namang tinawagan ng parents ni Mark. Nagreklamo ang parents ni Mark sa pamunuan ng seminaryo. Inakala naming matatapos na ang ganong kalakaran. Pero naglaylo lang sandali ang mga senior ngunit matapos lang ng ilang araw ay nagpatuloy ang dating pangahas na sistema. Medyo maingat nga lang sila sa galaw nila noon.
At dahil hindi naman nagbago ang sistema ay nag-transfer si Mark at iba pang kaklase namin. Tol, lilipat na ako ng school. Lugi tayo eh. Hindi tayo nakakabawi sa kanila. Ikaw ba tol, itutuloy mo pa? Alalang sabi ni Mark. Oo tol eh. Itutuloy ko pa rin. Pakikiramdaman ko na lang siguro muna. Pag di ko na kaya, edi susunod na ako sa'yo. Wala ka ng kasangga dito tol. Kaya mag-ingat ka ha. Ako sa labas pwede kitang bawian. Magsabi ka lang. Hirit na sabi pa ni Mark. Hindi na kailangan gumanti tol. Pabayaan na lang natin. Learning experience na lang. Ingat ka din tol ha. Ipinagpatuloy ko nga ang second year sa seminaryo. Umaasang mas magiging mabuti na ang lagay namin dahil wala na ang mga dati naming seniors. Ngunit mas malala pa pala ang pumalit ng mga seniors namin. Sa kanila naman ang trono at oras naman ng paghihiganti nila sa mga naranasan nila noong hindi pa sila seniors. Isang hapon noon, Kuya Bono, katatapos kong maligo at pabalik na sa kwarto at nang buksan ko ang pinto ay nagulat ako nang makita kong nakapila at naka-squat ang lahat. Nagmadali akong magbihis sana pero sabi ng isang senior, "Ops, saan ka pupunta?" "Magbibihis lang ako sandali kuya." Kabadong sagot ko. "Hindi, diyan ka na lang, total ikaw ang nahuli. Sige, mag-squat ka na." Matapang na utos ng senior na yon. Nakatapis lang ako ng tuwalya noon at tanging underwear lang ang suot ko. Nasa mismong pintuan ako noon, Kuya Bono, at nung naka-squat position na ako ay nahulog ang tuwalya. Isa-isa nang pinagsusuntok ang mga kasama ko noon at nung malapit na sa akin ay may narinig akong malakas na sigaw na nanggaling sa kabilang building. "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Malakas na sigaw ng isang pare sabay senyas na pumunta ako sa office niya. Agad akong sinabihan ng isang senior na magbihis at pumunta kay Father. Pero binalaan ako ng senior na yon at sinabing, "Sabihin mo, naglalakad ka lang at nahulog ang tuwalya." Litong-lito ako noon, Kuya Bono, dahil kapag nagsumbong ako ay siguradong ako ang pag-iinitan ng mga senior. Pero dahil sa mga turo sa akin ni Papa na kung para sa nakakarami, ay isipin ko ang kanilang kapakanan. Ganon kasi makipagkapwa si Papa kaya napakarami niyang kaibigan. Kaya nabuo ang desisyon kong aminin ang lahat ng pangyayari at kung sino-sino ang may gawa. Agad pinatawag ang mga seniors at sila ay naparusahan. Tumawag naman ako agad kay Papa at sinabi kong, "Papa, alam kong mataas ang expectation niyo sa akin pero talagang hindi ko na kaya dito. Lilipat na ako sa ibang school. Anak, walang ibang mahalaga sa amin ng mama mo kundi ang kaligtasan mo. Naikwento na sa amin ni Mark ang totoong sitwasyon niyo dyan sa seminaryo. Decision mo na lang, inintay namin." Agad akong sinundo ni Papa at ikinuwento ko ang lahat ng nangyari. Kinausap niya ang head ng seminary at sinabing lilipat na nga ako. Kinumbinsi pa rin ako na pare na hindi na yan mauulit at paparusahan ang mga salarin. Ngunit si Papa na mismo ang nagsalita at sinabing, "Father, ni minsan na hindi ko pa pinagbuhatan ng kamay ang anak ko. Hindi na ako makakapayag na mangyari ulit yun. Ililipat ko na siya ng eskwelahan." Nakapag-transfer nga ako sa isang Catholic school, Kuya Bono. Nagkasama-sama ulit kami ng best friend kong si Mark at kami ay bumuo ng banda. Kasama namin sa grupo sina Angelo at si Timmy. Tumutugtog kami sa school kapag may mga activities.
Lumipas ang mga buwan at taon at nalalapit na ang aming graduation sa high school nang may isang trahedya na di namin inasahan. Ang pagkamatay ni Lolo Along. Sobrang ikinalungkot namin yon dahil si Lolo ang sumusuporta sa aking pag-aaral. Noong burol ni Lolo ay dumating ang kapatid ni Papa galing ibang bansa. Siya si Tita Lou. Sinabihan ako ni Mama noon na subukan kong kausapin si Tita Lou kung pwede niya akong matulungan sa pag-aaral ko dahil hindi kakayanin ng kakarampot na sahod ni Papa ang pag-aaral ko. Tita Lou, alam mo naman siguro na si Lolo ang nagpapaaral sa akin. At wala na siya kaya baka pwede mo akong tulungan sa pagka-college ko. Sumamo ko noon kay Tita Lou ngunit ang sagot niya, hindi kita matutulungan, MJ. Dahil ilang taon na din kayo nakikinabang sa pera ni Papa. Malungkot kong ibinalita kay Papa ang tugon na yun ni Tita Lou. Masabi ni Papa, hayaan mo na anak, ako nang bahala. Gagawin ko lahat para makapag-aral ka. May mga properties na iniwan si Lolo pero mostly ay mga bigger shares ay napunta sa mga kapatid ni Papa. Tanging naiwan sa amin ay isang lumang sasakyan. Tingnan mo nga lang naman, kung sino pa talaga nakakaangat ay sila pa yung nakakuha ng mas malaking parte. Palatak ni Mama noon. Samantalang pinalayas nila noon yung matanda at tinapon pa yung mga damit sa labas. Himutok na dagdag ni Mama. Pabayaan na lang natin sila. Matagal naman na silang galit sa atin dahil ako ang paboritong anak at si MJ ang paboritong apo. Sabi naman ni Papa. Sumapit ang enrollment sa college, Kuya Bono, at nursing ang kursong kinuha ko. Sinamahan pa ako ni Papa noon sa school. Nagkita-kita kami doon nila Mark, Angelo at Timmy. Nursing din ang kinuha nilang kurso. Habang nagbabayad si Papa noon sa cashier ay narinig ko ang usapan nila ng isa niyang kakilala. Tama lang na nursing pinakuha mo sa anak mo pare dahil in demand dyan sa abroad. Sabi nung kakilala niya. Oo nga pare, sa kanya ko na lahat ipapaubay ang magiging kapalaran namin. Gapang to pare. Igagapang ko to. Determinadong sabi ni Papa. Tumatak sa isipan ko ang mga narinig kong yun na sinabi ni Papa kaya naman pinagbutihan ko ang aking pag-aaral, Kuya Bono. First semester pa lang noon ay matataas na ang aking grades dahilan para makapasok akong scholar sa school. Malaking tulong yun dahil kalahati na lang babayaran ng mga magulang ko sa school sa tuition fee ko. Kahit papano, naisasabay ko pa din naman ang pagbabanda, pati ang pag-ibig. Kung mapapansin mo, Kuya Bono, ay hindi pa ako nagbabangkit ng aking buhay pag-ibig dahil sa wala naman akong naging seryosong karelasyon noong high school. Nakalimang girlfriends ako noon pero wala talagang nagtagal. At yun nga, nung college na ay nakilala ko si Cristel. Bigla niya akong in-approach at nagpresenta siya na ang gagawa ng project ko sa chemistry. Maganda si Cristel lalo na pag gumingiti dahil na din sa mga dimples sa pisngi niya. Hindi na ako nagulat noon sa nangyari dahil last semester pa lagi nagpapaabot ng regard si Cristel through my bandmate na si Timmy. Magka-section kasi sila ni Timmy at ako ay sa ibang section. Tol, regards daw ni Cristel. Ganito ang madalas nabitin ni Timmy sa akin tuwing kami ay magkikita. Sino ba yon? Tanong ko naman nung una. Okay yun, Tol, maganda, matalino, napakabait. Papakilala ko sa'yo. Bilib kasi siya sa atin nung tumugtog tayo, Tol. Liligawan ko nga sana kaso ikaw naman ang kursonada. Alam mo naman ako mapagbigay. Hindi na ako tumanggi sa alok ni Cristel na gawin ang project ko dahil computer work yon at malaki ang magagastos. Kailangan ko kasing tipirin ang kakarampot na allowance ko noon. Nagkapalagayan nga kami ng loob ni Cristel at naging kami.
Naging super close kami at naging open siya sa bahay, ganun din naman ako sa kanila. Halos dun na nga ako tumira sa kanila noon. Inakala ng mga tao noon na kami na talaga magkakatuluyan, ngunit lahat yon ay nasira nung ipagpalit ako ni Cristel sa isang matanda ngunit may kaya sa buhay. Sa pagkadismaya ay pinuntahan ko si Cristel sa kanilang bahay. Sa gate pa lang ay sinalubong niya na ako at tinanong ko siya, "Cristel, bakit mo nagawa sa akin to? Wala naman akong naalalang ginawang mali ha. Sa katunayan, naging matapat ako sa iyo sa mahigit 1 taon nating relasyon." Alam ko, MJ. Alam kong wala kang nagawang mali. In fact, wala akong masasabi sa iyo. Napakabuti mo. O, yun naman pala eh. Anong rason at pagpapalit mo ako ng basta-basta pagkatapos ng nangyari sa atin? I'm sorry, MJ. Iniisip ko lang kasi ang future ko. Dahil kung ikaw ang makakatuluyan ko ay walang mangyayari sa buhay ko. Makakatagpo ka din ng iba, MJ. Patawarin mo ako. Tapos na tayo. Mabuti na lang at summer break noon, Kuya Bono, dahil kung may pasok pa, malamang pa na yung absent ko dahil na-depress ako. Iniisip ko kung naging may kaya lang sana kami ay malamang hindi yun mangyayari. Hindi sana ako iniwan ni Cristel. Sumabay pa noon ang problema namin tungkol sa pera. Magkokolehiyo na din kasi ang kapatid kong si JR at sobrang stress si Mama noon kung saan kukuha ng pampaaral ni JR. Samantalang si Papa naman ay parang walang iniisip na problema. Pakape-kape lang, payosi-yosi. Inamin sa akin ni Mama na hindi na pala pumapasok si Papa sa opisina dahil nahihiya sa mga inutangan niya dahil wala siyang pambayad. Napagkasundoan na lang ni na Mama at Papa na ibenta na lang ang lumang sasakyan para mabayaran mga utang at para may pang-enroll kaming magkapatid sa pasukan. Umiyak ako ng sobra noon, Kuya Bono, dahil may sentimental value sa akin ang sasakyan na yon. Doon ako natutong mag-drive at the age of 10 at ang namatay kong si Lolo Along ang nagturo sa akin magmaneho. At sa pagkakaalam ko ay pamana sa akin ni Lolo ang sasakyang yon. Naka-engrave ang pangalan ko sa bandang harapan ng sasakyan. Wala na akong nagawa noon, Kuya Bono, kundi umiyak nung kinuha na ng buyer ang naturang sasakyan. Hinaplos ko na lang ito nung tuluyan ng i-drive ng buyer palayo sa akin. Lalo pang sumama ang loob ko kinagabihan nung umuwi si Papa na lasing at galing sa happy-happy. Napakadami na naming problema sa bahay, ngunit pag happy-happy pa ang inuuna niya, samantalang si Mama halos mabaliw na at sinasabunutan na ang sariling buhok dahil sa kaiisip sa mga problema, lalo na sa pera. Naghahalo-halo na ang galit at depression ko noon, Kuya Bono, kaya gumawa ako ng sulat at doon ko inilabas lahat ng sama ng loob ko at mga katanungan ko kay Papa. Iniwan ko ang sulat sa side table ng kama nila habang natutulog sila at saka ako lumayas. Oo, Kuya Bono, naglayas ako. Hindi ako sigurado kung tama ang ginawa kong yun, pero gusto ko talagang ma-realize ni Papa na hindi yun ang oras para sa pagbabarkada, mag-relax, mag-happy-happy at magbisyo. Habang nasa biyahe ako noon sa loob ng bus, ay lumilipad ang isip ko sa kawalan kaya naisipan kong magsulat ng kanta. Pagsusulat ng kanta at paggigitara kasi ang talagang nagpapakalma sa akin. Ang kantang nasulat ko sa loob ng bus ay pinamagatan kong Suntok ng Panahon.
Isang kantang sumasalamin sa pagsubok na aking kinakaharap at ang mensaheng gusto kong iparating kay Papa. Marami na akong napagdaan ng pagsubok, halos sumabog na ang ulo at ito'y umusok. Pero kahit papano, hindi pa rin ako sumusuko. Sa bawat hamon, masakit man ang suntok ng panahon, ako'y aahon, ako'y babangon at aakayin, oh Diyos ko. Sa isang kamag-anak ako nakitira nung naglayas ako. Noong una, hindi sila sang-ayon sa ginawa kong paglalayas pero nagmakaawa ako at nangakong babalik din ako pag na-realize na ni Papa ang pagkakamali niya. Makaraan ng isang buwan ay pinakausapan ako ni Papa na bumalik na. MJ, anak, bumalik ka na dito sa bahay. Alam kong disappointed ka sa akin. Pasensya ka na kung hindi ko kayang bigyan ng magandang buhay. Gusto kong magsimula ulit pero magagawa ko lang yun kung kumpleto tayo at hindi watak-watak. Sorry pa. Hindi naman ako nagre-reklamo sa kung anong buhay ang kaya niyong ibigay sa amin. Kaya nga ako nag-aaral para in return, ako naman ang magbibigay ng magandang buhay para sa inyo. Maluhaluhang sagot ko noon. Bumalik nga ako sa bahay at nagsimula ulit kami at nagtulong-tulong upang mairaos ang aming pag-aaral. Nagbago naman si Papa, Kuya Bono. Hindi man niya tuluyang inalis sa mga bisyo niya ay nakakitaan naman ng pagpupursige at focus sa aming pamilya. Ako naman noon ay sumasideline sa mga gigs at kuminsan ay humihiram ako ng tricycle sa tito ko upang magpasada. Kahit papano ay nakakatulong naman yon, ngunit dahil nga nursing ang aking kurso ay mabigat pa rin yon kina Mama at Papa. Naging suki nga si Mama at Papa sa promissory note pag sumasapit ay exams ko. Mabuti na lang napakiusapan nila ang school dahil kasamahan nila ang may-ari ng school sa marriage encounter. Isang buwan bago ang graduation ay may di inasahang nangyari. Lubhang gumimbal sa akin ang pangyayaring yon. Naaksidente ang kaibigan kong si Timmy. Sumugod ako sa ospital nung malaman ko ito. Nasa ICU na siya noon. Naka-ventilator siya noon dahil siya ay comatose. Sobra akong naawa sa itsura ni Timmy noon, Kuya Bono. Para akong maiiyak nung bumulong ako sa kanya. Tol, gumising ka na. Ang dami nating pangarap para sa banda. Ikaw ang nag-udyok sa akin na magsulat ng kanta, di ba? Naka-ready na ang mga kantang yun, i-record na lang natin. Kaya tol, kumapit ka lang ha. Kaya mo yan, tol. Pagkatapos kong mausal ang mga salitang yun, Kuya Bono, ay nakita kong tumulo ang mga luha ni Timmy. At di ko namamalayang tumulo na rin ang mga luha ko. Ngunit hindi ko inaasahan na tuluyan na palang mawawala si Timmy. Graduate nga ako sa kursong nursing at pinala ding maipasa ang board exam. Ang nakakatawa nga lang, Kuya Bono, ay hindi ko pa rin makuha ang mga credentials ko sa school dahil sa mga utang ko. Di pa ako nakakapagtrabaho noon, kaya naman habang nag-iipon ako ng pambayad ay kinuha ko na ang pagkakataon na tuparin ang pangako ko kay Timmy bago siya mamatay. Siguradong di ko na yun maasikaso kapag nagkatrabaho na ako bilang nurse.
Sinuportahan naman ako ni Papa at siya pa ang tumulong sa amin para i-record ang mga kantang ginawa ko. Sinamahan pa nga niya ako sa Maynila para ipasa ang mga record CD sa mga bigating stations. Ngunit makaraan ng ilang araw ay wala man lang kahit isang tawag sa mga pinasahan ko ng mga kanta namin. Isang umaga pasakay kami ng MRT ni Papa. May libreng dyaryo pinamimigay noon. Habang nag-aantay ng tren ay binasa ko ang dyaryo. Napunta ang atensyon ko sa isang ad na nangangailangan sila ng mga composers at songwriters para sa isang album na kanilang i-release. Pinuntahan nga namin ang lugar at ipinasa ko naman ang rough demo CD na gawa ko. Napakadaming tao noon na nagsasubmit dahil open siya sa mga amateurs at mga professionals na. Kaya ang sabi ng producer ay isasalang lahat at i-screen ang mga kanta. Ayon pa sa producer, kapag hindi nakatanggap ng tawag ay malamang hindi pasok ang kantang ginawa mo. Lumipas ang 2 linggo ay nawalan na ako ng pag-asa. Sa isip ko, napakaraming magagaling na kompositor at mga musikero sa Maynila. Kung kukuha din lang sila ay doon na mismo sa Manila at hindi sa isang tulad kong tagaliblib na probinsya pa. Dahil sa wala ni isang tawag isang umaga, nag-decide na akong mag-apply ng trabaho. Sa aking isip ay kinakausap ko si Timmy. Tol, ginawa ko na lahat. One last push na yon. Sana maintindihan mo at kailangan ko na ding tumulong sa pamilya ko. Pagkatapos ng ilang minuto ay biglang nag-ring ang cellphone ko. Hindi nakaregister ang number na tumatawag kaya sobrang kinabahan ako. Nag-sign of the cross pa ako na sana yun na ang tawag na iniintay ko bago ko sagutin ang tawag. Hello, sino po sila? This is from the recording company and I believe na nagpasa ka ng demo sa amin. Yes, sir. Ako nga po'y nagpasa. Kabadong sagot ko. Good. I would like to inform you that 2 songs from your demo was selected to be a part of the first digital MP3 songs na i-release namin. Maraming salamat po, sir. Masayang sabi ko. Sobrang tuwa ko noon, Kuya Bono. Pagkatapos ng tawag ay dumiretso agad ako sa sementeryo kung saan nakahimlay si Timmy at taimtim ako nagdasal. Kinausap ko siya. Tol, tinawagan na ako at akalain mo, sa dami nagpasa ng demo, 2 kanta pa napili sa mga kanta natin. Siguro, minulto mo yung producer, para mapili yung kanta natin. Nakasama nga Kuya Bono ang 2 kantang ginawa ko at ibinenta ito sa mga music outlets sa buong bansa. Sobrang fulfilled ang pakiramdam ko noon dahil kahit papano ay natupad ko ang pangako ko kay Timmy. Ewan ko lang kung naalala mo pa Kuya Bono ang kanta kong Nakatadhana. Kung di ako nagkakamali ay nakasama pa yun sa mga countdown sa radio station kung saan ka nagtrabaho noon at maging sa ibang station sa Tugigaraw. At ang masasabi kong greatest achievement ay yung makatabi ko ang ibang sikat na mga banda at mga artista dahil ako ay napabilang at na-nominate sa Philippine Digital Music and Short Film Festival Awards. Hindi man pinalad na manalo ay pakiramdam ko daig ko pa ang nanalo dahil sa pangyayaring yon. Makalipas ang ilang buwan ay binayaran ko ang mga utang ko sa school at nag-process ako ng papers. Lumipad ako ng Saudi Arabia at iniwan ko na ang pagbabanda. Nagtrabaho ako bilang isang dental nurse sa isang school sa Riyadh. Sa women's campus ako na-assign. Kung sa mga public places ay bawal mong kausapin o makasama ang mga babae, bukod doon ay nakatakip pa ang mga mukha nila. Sa school ay nakakausap ko sila at nakikita ang mga mukha nila. Napakarami nilang magaganda Kuya Bono pero ang tumawag ng pansin ko ay si No Jude. Napakaganda ng ngiti niya sa akin nung una kaming magkita at binati niya ako ng, "Kabayan, kamusta ka?" "Mabuti," nakangiting sagot ko. Tinanong ko siya, "Do you know how to speak Tagalog?" "Konti lang."
I speak and understand a few because my yaya is a Filipina and she's been with us for 40 years. Hindi mapalis ang ngiti ko noon, Kuya Bono. Kay gaan ang dating sa akin ni No Jude at simula noon ay hindi na siya nawala sa isipan ko. Inspired na inspired ako simula noon. Lagi kong kinakausap si No Jude at madalas ay dinadala ko pa sa trabaho ang aking gitara at kinakantahan ko siya. Sobrang kinikilig naman siya at ganun din ang mga kaibigan niya. Nakagawa pa nga ako ng 2 kanta na yung isa ay No Jude ang title at yung isa naman ay One-Sided Love, which is isang rap song na on the spot ay ginawa ko noong imbitahan ako ng isang estudyanteng lalaki na rapper sa kanyang studio. One-Sided Love dahil alam kong walang patutunguhan ng pag-ibig na alay ko. Isang araw ay nagtapat ako kay No Jude. Hi No Jude, can I have a moment with you in private please? Busy siya sa pagpe-prepare ng mga gamit niya noon, pero sumagot siya. Sure, what is it, MJ? No, Jude. You know how I feel about you right from the very first day we met. And I'm willing to do anything for you just to prove to you how much I love you. Pagtatapat ko. Tiningnan niya ako sa mukha at saka siya nagsalita. MJ, you're a nice person. Sweet and caring. I'd say only a stupid girl will not love you back. I have to admit, you have a place in my heart, but I want to be stupid for so many reasons. First is religion. You have to be converted to Islam, but I don't want you to do it because of me. You must convert at your own will and embrace the religion. Second is our race. My mom is Saudi and my dad is Iraqi. They don't get along well. They fight a lot and I don't want to happen because they have different perspectives in life. Lastly is my mom. I love her so much that I don't want to disappoint her. I'd rather sacrifice my feelings than to hurt her or leave her. I'm very sure you will find someone better. Someone who is brave and not stupid like me. My only request from you is that when you found that girl, please let me know and tell me I was right on my decision. My heart is fading and I don't recognize it. You comfort me when I am in pain. In those dark days you gave your light to me. Lonely was that day, but you made me smile for a while. Makalipas ng ilang araw kay Bono ay pinatawag ako ng HR. Nakarating sa kanila ang balitang nililigawan ko daw ang mga babaeng estudyante. Hindi na ako nakatanggi noon kahit alam kong yung mga inggit na kapwa ko Pinoy din na nagtatrabaho doon ang nagchuchu. Dahil doon ay inilipat ako sa men's campus. Unang araw ko pa lang noon ay sakto naman ang dating ng mga bagong katrabaho galing ng Pilipinas. Isa sa mga dumating ay si Gemma, isang dentista. Napakalagkit ng tingin niya sa akin noon, pero nung malaman kong bagong kasal siya, ay dumistansya ako. Subalit makaraan ng ilang araw ay naging marupok ako dahil porsigido si Gemma. Bicolana kasi siya at pinagluluto niya ako ng masasarap na pagkain. Noon ako naniwala sa kasabihang, a way to man's heart is through his stomach. Gemma, bakit mo ito ginagawa? Kapapakasal mo lang, di ba? Parang hindi kasi tama to. Alam kong mali to, MJ, pero sinusunod ko lang yung nararamdaman ko. Dati ako may boyfriend nun si Isabella at plano naming magpakasal. Pero nang umuwi ako ay nakabuntis siya at nagpakasal doon sa babae. Sobrang na-depress ako kaya nung niyaya ako ng best friend ko na matagal na rin naniligo pero lagi kong binabasted. Inaya akong magpakasal, pumayag ako. Pumayag ako magpakasal sa kanya. Hindi ka dapat nagpapadalos-dalos kung hindi ka naman pala sigurado. Pakiramdam ko gumaganti ka ata sa mga nangyari sa'yo. Siguro nga ginusto ko din gumanti. Wala na ako sa katinoan noon.
Tsaka ko lang na-realize nung araw na ng kasal namin. Gusto kong umatras pero nangingibabaw yung kahihiyan ko sa mga tao kaya tinuloy ko na lang. Umasa na lang ako na matututunan ko ring mahalin yung best friend ko. Naging kami nga ni Gemma, Kuya Bono, at kahit mahigpit sa Saudi ay nagagawa pa din namin ng mga bawal na gawain. Sa loob ng maliit na CR sa school ay nagiging paraiso para sa amin. Pero as the saying goes, there are no secrets that time does not reveal. Nabisto ang aming relasyon ng kanyang asawa dahil sa pagiging hacker nito. Nag-file agad ng emergency leave si Gemma dahil walang gustong pumirma bilang garantor na babalik siya matapos ng leave ay ako ang pumirma. Gemma, mas mabuti kung umuwi ka muna sa amin sa Tuguegarao. 2 buwan lang naman na at matatapos na ang kontrata ko. At pag uwi ko, aayusin natin ang annulment case nyo. Sige, kung yan ang gusto mo, mag-aantay ako dun sa inyo, MJ. Konkreto ang plano namin yun. Tiwala akong magagawa nga namin yun, Kuya Bono. Nakauwi nga sa Tuguegarao si Gemma, maayos naman ang pagtanggap nila Papa at Mama sa kanya. Halos araw-araw din akong tumatawag para kumustahin ang lagay niya sa bahay namin. Ngunit makaraan ng 2 linggo ay nagpaalam si Gemma sa bahay at sinabing gusto muna niyang umuwi sa Bicol. Hindi niya yun pinaalam sa akin. Nalaman ko na lang ito mula sa aking pamilya. Simula noon ay hindi na ako kailanman nakatanggap ng tawag o kahit isang message mula kay Gemma. Maaaring kinausap siya ng kanyang mga magulang na ituwid ang pagkakamali at maaari ding umuwi ang kanyang asawa at tuluyan na siyang inilayo. Ang mga ito ay sa pantaha ko na lamang o hula o palapalagay. Wala akong alam kung ano ang tunay ng nangyari. Pero isa lang ang sigurado ko, Kuya Bono. Nasaktan ako. Pero deserve ko naman talaga masaktan. I have to face the consequences of my actions. Sa batas at sa mata ng Diyos ay maling-mali ako. Kailangan kong mag-move on pero dahil nga may pagkakamali ako ay kailangan ko ding pagbayaran ng karma. Oo, Kuya Bono, totoong digital na ang karma dahil sa hindi nga nakabalik ng Saudi si Gemma at ako, ang pumirmang garantor, ay sa akin pinabayad ang hindi natapos na kontrata ni Gemma. 6 na buwan pa lang ang natatapos niya sa 2 taon niyang kontrata. Kaya lahat ng di niya natapos ay kailangan kong bayaran. Lahat ng ipon ko ay kulang pang pambayad dahilan para mag-extend pa ako ng ilang buwan para lang makompleto yun. Ang lalo pang dumagdag sa pasan kong krus noon, Kuya Bono, ay ang mga katrabaho ko. Sobra nila akong iniwasan at halos di nakausapin kung hindi lang related sa trabaho. Para silang nandiri sa akin na tila ba may sakit akong nakakahawa. Pati mga bagong dating na mga nurse galing ng Pinas na hindi naman ako kilala ay tinimbrehan na pala para iwasan ako. Sumikip ang mundo ko sa trabaho. Binalak ko pa sana mag-extend kahit ilang buwan para naman may maiuwi akong pera pero talagang hindi ko na kinaya ang pressure. Kaya nung nakumpleto ko ang bayad sa utang ay bumalik na ako ng Pilipinas. Despite sa mga pagkakamali ko ay sinuportahan pa rin ako nila Mama at Papa. Kalimutan mo na yung pera. Ang importante, nagsisi ka at itinuwid mo ang tama. Pagsilbihan mo ulit ang Diyos at magiging masaya ka. Mga salita ito ni Papa. Sinunod ko nga si Papa, Kuya Bono, sa pagiging active sa simbahan. Linggo-linggo din akong tumutugtog noon sa misa sa isang chapel sa isang ospital. Doon ay napansin ko ang isang babae na kabilang sa choir. Siya si Violet. Agad akong humanga sa kanyang angking kagandahan at malaanghel niya boses. Bukod doon ay napakasimple lang niya pero mahalata mong smart siyang tao.
Siya pala ay supervisor na noon. Hindi ko muna kinuha ang number niya kasi nag-alangan ako dahil baka may boyfriend siya or worse, baka may asawa na. Ayoko na kasi ulit makasira ng relasyon ng iba. Lumipas sa mga linggong nakakasama ko siya ay lalong lumalim ang paghanga ko sa kanya, Kuya Bono. Kaya nagbakasakali ako. Katatapos nun ng misa at siya na lang natirang tao sa chapel. Hindi ko na yun pinalagpas. Hi Violet, I'm MJ. Formal na pagpapakilala ko. I'm Violet. Kilala na kita. Lagi ka naman nagigitara dito and besides, schoolmate tayo ng college. Ganun ba? Schoolmate pala tayo. Ang tanga ko naman nung college, ba't di man lang kita nakilala? Siguro, naging iba sana ang takbo ng buhay ko. Siguro, masyado ka lang inspired noon sa barkada ko. Yung ginawan mo ng kanta na nakatadhana. Naka-blinkers ka siguro noon, yung patch na nilalagay sa mata ng kabayo kaya di mo nakikita yung paligid mo. Pagbibiro pa niya. Napakagaan niyang kausap, Kuya Bono. Napakakwela at marunong makipag-usap. Supervisor nga talaga siya. Kinuha ko ang kanyang number at naging maayos naman ang palitan namin ng messages. Nung malaman kong wala siyang boyfriend ay agad ko siyang niligawan. Sinagot naman niya ako pagkaraan ng ilang buwan. At nung ipagkaloob niya ang kanyang sarili sa akin, ay hindi ako makapaniwala. Violet, sobrang saya ko pero di pa rin ako makapaniwalang ako ang una. MJ, you're the first and I hope you're the last. Dahil sa nangyari ay wala na akong sinayang na pagkakataon. Pinagplanuhan ko ang lahat para sa aking proposal. Isa ako sa mga front act noon sa concert ni Haji at Rachel Alejandro sa Tugigaraw. At sa harap ng maraming tao, doon ako nag-propose kay Violet. Violet, will you marry me? Of course, yes. Mangiyak-iyak niyang sagot noon. Lumipad ulit ako pabalik ng Saudi, Kuya Bono, para pag-ipunan ng kasal namin ni Violet. Ngunit makalipas na ng 8 months ay nagkasakit si Papa. Naoperahan siya noon at pagkatapos ng ilang araw ay na-discharge naman siya. Inakala naming okay na ang lahat, ngunit makalipas ng ilang araw ay muli siyang itinakbo sa ospital. Doon ay na-diagnose na siyang may lymphoma o cancer. Tumawag noon ang bunso naming kapatid na si May. Umiiyak siya noon at sinabing, Kuya, bakit kung ano-ano naman sinasabi ni Papa sa akin? Ano ba sinasabi niya? Ang gusto daw niya sa memorial siya ilibing. Tatawagan ko siya, May. Kakausapin ko. Tumakbo ako noon paakyat sa rooftop ng building namin. Doon kasi ay walang tao. Doon ako humagulgul ng sobra habang tinatanong ko si Papa. Bakit naman ganoon sinasabi mo kay May? Gagaling ka. Ilalaban kita, ipopostpone ko muna yung kasal namin ni Violet para may paggamot ka. Anak, hinahanda ko lang si Bunso. At saka hindi ako takot sa kung anong mangyayari dahil yung faith ko kay Lord hindi nawawala hanggang sa huli kong hininga. Hinihingal na sabi ni Papa. Dahil sa ganong pag-uusap namin ni Papa ay agad ako nag-file ng emergency leave. Nagpabook ako ng fight at buo ang loob ko noon na hindi na ako babalik. Aalagaan at ilalaban ko si Papa hanggang sa huli. Habang nasa airport at inaantay kong makapasok sa eroplano, ay may narinig akong kausap na Pinoy at narinig ko ang salitang kabayan. Naalala ko bigla si No Jude kaya naisipan kong tawagan siya. Sumagot naman siya at sinabi kong, Hi No Jude, how are you? I hope you still remember me. Of course, MJ. How are you? Tanong niya. No, Jude. Remember when you told me to call you when I found the right one? I already found her, and you were right. Someone better is coming, and she's just better but the best. We're getting married. Masayang sabi ko. Wow, I'm happy for you, MJ. I'm so glad I was right. And I hope she's not stupid like me. Nakatawang sabi niya. Thank you for everything and inshallah, you will find your happiness too.
Maasalam. My heart is fading and I don't recognize it. You comfort me when I am in pain. In those dark days, you gave your light to me. Lonely was that day, but you made me smile for a while. Nanlumo ako na makauwi ako sa bahay, Kuya Bono. Napakapayat na ni Papa. Nagulat si Papa nung makita ko at umiiyak na niyakap ako. Nakauwi ka naman, MJ. Bungad ni Papa. Hindi kasi niya alam na uuwi ako. Kayo nang bahala sa akin ni Violet. Kayo ang mga nurse, kaya sa inyo ko na ipapaubaya ang lahat. Hinihingal na sabi ni Papa. Huwag kang mag-alala, Papa. Kami ni Violet ang bahala sa'yo. Gagawin natin ang lahat. Sabi ko. Inilaban nga namin si Papa at dinala sa ospital. Lahat ng pwede namin gawin ay ginawa na namin, ngunit sadyang hindi na kinaya ni Papa. At tuluyan na siyang kinuha ng ating Panginoon. Hindi kita malilimutan. Noong burol at libing ay doon ko nalaman ang mga sagot sa mga tanong ko kay Papa sa sulat. Napaka-ordinaryong tao ni Papa, Kuya Bono, pero dinaig pa ni Papa ang politiko o artista noon. Napakaraming tao ang nakikiramay at nagbigay ng tulong. At sa misa naman para sa kanyang final blessing ay 6 na pari pa ang nagdaos ng misa. Hindi ko ina-expect na ganun kadami ang naging kaibigan ni Papa. Itinuro sa akin ni Papa ang pagpapahalaga sa mga kaibigan, pakikisama at higit sa lahat ang pananampalataya sa ating Panginoon. Matapos ang 1 taon, Kuya Bono, ay nagpakasal kami ni Violet at biniyayaan ng isang anak. Mukhang ang anak ko ang magtutuloy sa musika na ipinamana sa akin ni Papa. Dahil nakita ko ang husay ng aking anak sa pagbuo ng lyrics at the age of 3. Sa ngayon, Kuya Bono, ay nandito kami sa Canada kasama ang aking pamilya. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana makapagbigay ako ng kahit konting inspirasyon sa mga tagapakinig mo. Merci beaucoup. Lubos na gumagalang, MJ. Marami na akong napagdaan ng pagsubok. Halos sumabog na ang ulo at ito'y umusok. Pero kahit papano, hindi pa rin ako sumusuko. Sa bawat hamon, masakit man ang suntok ng panahon, ako'y aahon, ako'y babangon at aakayin, oh Diyos ko. Yan yung kantang Suntok ng Panahon na isa sa mga ginawa ni MJ na siyang ating letter center. Congratulations, MJ, sapagkat nakapag-iwan ka ng mga kanta bago mo tinalikuran ng musika. Good thing meron kang anak na mukhang magmamahal at sana suportahan mo yung kanyang hilig sa musika para sagutin yung pangarap mo na hindi natupad ay siya ang magtupad. Gayon pa man, siguro talagang nakatadhana kang mapunta sa nursing field upang makatulong sa pagpapagaling ng mga may sakit. Hindi ba? Yan ay dakilang gawain din naman. Okay? At binabati kita sapagkat maganda naman ang ending ng iyong buhay. Ano pang hahanapin mo? You have Violet, anak, and more anak pa siguro. At magandang career. Since you're in Canada, marami nangangarap ng papunta sa Canada, hindi ba? So thank you so much. Thank you for sharing your story here on DKB, Dear Kuya Bono. At sa mga kahugot din natin, ay teka, maalala ko lang doon ako na bad trip kay kay Gemma, magulong tao yun.
Imagine mo, nag-abono ka ng mga utang, nagbayad ka ng mga utang, na, may tinalikuran ka na lang basta. Tinalikuran ka, pinaasa ka na meron kang uuwian na naghihintay siya. Pero yun pala, magbabayad ka sa mga utang. Parang pinahamak ka. Bad girl, no? Kaya yun ay isa sa mga masakit na nangyari sa buhay mo na sa tingin ko hanggang ngayon kapag naalala mo ay may kurot pa rin sa puso mo, ano? Kaya yun ay maging leksyon sa inyo mga kahugot, ano, na sana huwag basta magtitiwala kahit mahal mo pa kung ayaw mong mapahamak, ano? Yung pagpirma ng ang tawag dito, guarantor, maging guarantor pala sa mga kahugot natin dyan sa abroad. Huwag niyong gagayahin, ano, yun nangyari dito kay MJ. Huwag kayong pipirma ng guarantor kahit na jowa mo pa. Mahirap pala, no? Anyway, you're good now. I'm sure you're okay. You're A-okay. And God bless you. And thanks again for sharing your story here on DKB. Dear Kuya Bono, ng Bonus Love to sa mga kahugot natin. Thank you so much sa mga hindi nag-i-skip ng ad sa ating stories, ano? Thank you so much sa inyo. And please nga pala mga kahugot, like and follow po yung aking Facebook account. Ang pangalan lang ay Kuya Bono. Yan lang po. Doon tayo nagbabasa ng mga KBSS, yung Kuya Bono short stories. Yung mga stories na hindi pasok sa standard length ng DKB, doon natin binabasa. Nakapag-live tayo minsan, kaya lang hindi okay eh. May mga technicalities na kailangang i-improve. And pinag-aaralan ko pa kaya wala pang follow-up stories sa KBSS. I don't know. I'll figure it out. Marami pa kasi kung ibang ginagawa aside from this. I do hope you understand kung bakit matagal din yung follow-up yung uploads natin dito sa DKB at saka sa KBSS. I hope you understand. At sana po ay lagi po kayong umantabay pa rin. Whenever there's a news story, sana supportahin nyo pa rin po. Thank you so much again, kahugot. Ingat palagi. God bless.